Apat na players sa PBA maglalaro na sa KBL, meron daw 2 active players sa PBA at 2 player mula sa Terra Firma ang kinakabig ngayon ng KBL. Lumalabas din na lahat ng players pala na to ay yung totoong may potensyal na makapaglaro sa labas at 3 din sa 4 na players ang posibleng kumagat sa offer. Sino-sino kaya ang mga to? Tara, pag-usapan agad natin. Matagal na palang may offers yung ibang PBA players pero hindi lang nila tinanggap dahil mas priority nila ang PBA. Unahin na natin tong si Xavier Lucero. Ayon kay Homer Saison, aggressively o matinding pagkukumbinsi ang ginagawa ng isang KBL team sa kanya para lang makapaglaro na. Si Lucero ay may deep talent ngayon na nagiging dominant power forward sa PBA, averaging 18.2 points, 7.8 rebounds, 2 assists per game. Bago pa man umusbong itong KBL offer, meron po siyang offer naman mula sa Taiwan P-League. Ito yung lagi natin binabanggit sa inyo, pero may offer din pala siya sa KBL. Ang nakakapag-hold ba kay Lucero yung utang na loob niya sa Magnolia. Sa isang banda, hindi rin naman siya nakapag-isip-isip ng buo dahil gusto rin niyang maglaro sa KBL. Dagdag pa ng spin sources, mas malaki ang offer ng KBL kay Lucero kaysa Taiwan League. Wala namang masama kung kumagat na siya, pero Magnolia naman ang mawawala ng malubha. So sa susunod na buwan, mag-expire na palang kontrata ni Lucero. Pangalawa, si Christian Harninger. Sa pagkakaalam ko, matagal nang nagretiro si Sistan at dahil nga retired na siya, may mga nakabuntot pa rin na offer sa kanya. Hindi lang sa KBL, kundi sa B-League. Isang 6'8 big man na kayang lumaro ng 4 at 5. Kung ito, kinuha lang sana ng TNT, malaking tulong ang pwede niyong may ambag, especially na out na for the whole series si Poy Eram. Si Sistan lang alam ko na pinakamalapit sa abilities ni Junmar na pwede pang counter sa kanya. Pero mas maganda pa rin ang option patungong KBL if ever na pumayag siya. Actually, matagal na rin ang offer na yan since pa nung hindi na siya bumalik sa PBA. Sayang ang talent na meron siya. Sayang dahil sinayang siya ng PBA at sinayang ang mga kagaya niya. At yun ang hindi matanggap ni Sistan. So ito na ang tamang panahon para ibaon ng karera niya. Pangatlo, si Calvin Abueva. Kung noon may offer to sa CBA, ngayon bukod sa Japan B-League, may nagka-interest naman sa kanya na isang KBL team. Ito ay ayon pa rin sa spin sources, pero hindi ito tinanggap ni Calvin dahil may ongoing contract pa siya sa Magnolia noon. Ayon kay Coach Chito Victorero, na matagal na palang pinagplanuhan ng Magnolia ang pag-trade sa kanya. Last year, naalala ko pa nga na marami hindi naniniwala nung sinabi ko sa isang episode na balak i-trade ng Magnolia si Calvin dahil sa mga old antics nito at bumaba na rin ang efficiency rate niya. Pero sa depensahan, ayos na ayos pa rin si Calvin. Kung ako kay Calvin, sana tinanggap na lang niya noon ang offer ng Japan B-League sa kanya. Kasi nung panahon na tinanggihan niya to, plinano na pala ng Magnolia na i-trade siya. Sayang yung opportunity na yun. Tapos, ngayon pa siya lalabas ng aging na. Kung sa bagay, hindi pa naman masyadong huli ang lahat para tanggapin niya to. Siya ngayon ay nagka-average ng 12 points per game, 6 rebounds, 2 assists sa Northport. Panghuli tayo sa Terrence Romeo. Si Romeo ang masasabi kong isa sa pinaka-exciting player sa PBA kung hindi lang sana pinutakte ng injuries. Siguradong di bibitaw ng San Miguel yan. Nung lumapit kasi siya dito, nakapag-finals MVP pa nga eh. Grabe lang yung pinagdaanan niya talaga sa injuries. Walang buwan na hindi siya nai-injure. Pero kung healthy Romeo lang yan, pag-aagawan pa rin siya sa PBA. May isang KBL team din palang nagka-interest ngayon kay Romeo despite sa mga injuries na meron siya. Ayon kay Romeo, medyo napapahabang pahinga niya ngayon at gumanda man ang kondisyon ng kanyang katawan. Ang kulang na lang ay team. Wala siyang team na mapapasukan kasi nga disbanded ang jeep. Pero reasonable naman ang pag-aalis niya hanggat wala pa siyang team na mapapasukan, kaya ang pagtanggap sa isang offer mula sa labas ng PBA ay pwede. Kailangan lang hawakan ng jeep ang rights niya. Kaso nga lang kapag si Romeo makapaglaro sa labas, baka doon din lalala ang kanyang injury dahil mas matindi pa ang pisikalan doon. Kailangan talaga niya mag-deliver kasi nga ibang liga na yan. Sa katunayan mga kuys, hindi lang naman silang 4 ang may mga offer sa labas. Meron pang maraming PBA players, pero ang iba nga lang tinanggihan. May iba din na nasa Ginebra, marami din mula sa independent teams. Pero pasikreto lang. Anyway, sa 4 na players na to, worth it pa ba silang kunin ng isang KBL team?